Ano ba mga insight niyo sa babuyang walang amoy? Saan ba yung maganda? Full cement or babuyang walang amoy? Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. Mga ka-farmers, magandang araw po at mapagpalang araw sa ating lahat. Kinukumusta ko kayo at ang inyo pong mga alagang kahayupan dyan sa bawat sakahan ninyo o sa bawat farm ninyo. Sa simpleng video na ito, nais ko pong magbahagi ng munting idea or mga munting kaalaman tungkol sa katanungan ng isa nating tagapagpanood dyan na si Kabayang Sai Irabon. Para malaman natin, ito po ang kanyang katanungan. Sir, ano ba mga insight nyo sa babuyang walang amoy? Ang follow-up question niya, saan ba yung maganda? Full cement or babuyang walang amoy? Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kindly subscribe now and click the bell ring yung all na yan para agad ka pong ma-notify ni YouTube every time na meron akong mga simpleng video na ina-upload dito po sa aking YouTube channel. At paki-follow na rin po, ka-farmers, ang aking Facebook page, Dudong Villaran page. Maraming salamat po sa inyong lahat. Disclaimer muna tayo mga ka-farmers, ang isasalasay ko dito sa video na ito ay ayon lamang po sa sarili kong opinyon at sariling pananaw tungkol sa topic natin ngayon sa araw na ito. So balikan po natin ang unang tanong ni Kabayang Sai Irabon. Sir, ano ba mga insight nyo? No, speaking of insight, yung pananaw. Pananaw sa babuyang walang amoy. Ang susunod or sumunod na tanong niya, saan ba yung maganda? Full cement or babuyang walang amoy? Direct to the point, number 1. Atin pong makikita na kahit simentado ang sahig at ang ibang parte ng pader sa pang-pinubre kong babuyan, isa po sa mga insight or isa po sa mga pananaw ko sa babuyang walang amoy ay pwedeng mangyari na hindi tayo masyadong maaabala sa hindi magandang amoy ng ating babuyan dulot sa dumi at ihi ng ating mga alagang baboy dahil sa rason na ang salitang babuyang walang amoy ay may parte sa loob ng kulungan na meron pong butas na hugis square, no? Butas na hugis square o rectangle. Depende sa sukat sa ginawang kulungan sa gitna na kung saan may nakalagay o tinambakan ito ng rice hull. Labhang kung tawagin po sa aming local dialect. Ang ibig pong sabihin, kapag dumumi at umihi ang mga alagang baboy sa rice hull, mag-a-absorb ang ihi nila papunta po sa ilalim ng rice hull at tuluyan ng makararating sa lupa na dead end ng rice hull sa ilalim. Yan po ang dahilan kung bakit hindi lumalaganap o hindi kumakalat sa paligid ang mapanghing amoy, no? Ang mapanghing amoy ng ihi sa baboy. Samantala, ang mga dumi ng baboy na nasa rice hull ay mas maigi or mas mabuting gawin na walisin natin kasabay ang paggamit ng dashpan at walis tingting at ilagay po ito sa tamang lagayan, yung mga waste area sa ating baboyan. Huwag po nating itapon kung saan-saan para hindi tayo magkakaroon ng problema sa atin pong mga kapitbahay, lalo na po kung tayo ay backyard baboyan lamang. Yan po mga ka-farmers, isa sa mga pananaw ko sa babuyang walang amoy. Direct to the point, number 2. Kabilang po sa mga pananaw ko na kahit merong rice hull sa loob ng babuyan, correct me if I'm wrong mga ka-farmers sa mga nauna dyan, sa pagkaroon ng babuyang walang amoy na disenyo, hindi naman po siguro 100% na wala talagang amoy na malalanghap o maaamoy ng tao kapag iihi at dudumi ang mga alagang baboy sa swimming pool nila na nandyan din kasama sa loob ng kulungan. Pasintabi lang po pala sa mga kumakain dyan ngayon na nanonood sa video na ito. Panatilihin pa rin po natin ang maglinis palagi sa babuyan lalo na kung tayo ay backyard racer. Direct to the point, number 3. Isa rin po sa aking pananaw
na ang babuyang walang amoy ay merong disadvantage at meron ding advantage. Ang sinabi kong disadvantage ay tungkol po sa rice hull na nakalagay sa parte ng kulungan. Every after harvest or sa bawat pagkatapos magbinta sa mga palakihing baboy or fatteners ay kinakailangang kunin ang mga rice hull or kailangan itong alisin lahat sa nasabing lugar para mapalitan ito ng panibagong rice hull kapag mag-alaga na naman ulit ng bagong fatteners. Sa ganitong pangyayari, magkakaroon po tayo ng dagdag na trabaho pagkatapos nating nag-harvest sa mga baboy fatteners natin. Pero ang kagandahan or ang advantage naman sa nasabi kong rice hull na yan, 100% malaki po ang pakinabang. Ulitin ko po, malaki po ang pakinabang sa nasabing rice hull dahil pwede natin itong ilagay sa atin pong mga iba't ibang pananim sa ating taniman. Mga pananim katulad ng mga halamang gulay at iba pa. In short, ang rice hull na tinanggal or inalis natin sa babuyang walang amoy ay maaari pong fertilizer o pampataba sa ating mga pananim. Yan po ang isa sa kagandahan or advantage ng rice hull sa babuyang walang amoy. Ang hindi pa ho dyan pala nakapag-subscribe, kindly subscribe now and hit the bell ring yang all para po updated ka palagi sa mga simple show ko sa aking pong pig show. Salamat po. Direct to the point, number 4. Alam ko po mga ka-farmers na marami na ang gumagawa or gumawa ng disenyo sa babuyang walang amoy. Maganda po yan mga kababayan, mga viewers. At kabilang o kasama na rin dyan ang tinatawag na swimming pool para sa mga alagang baboy. Ang kagandahan or ang advantage sa nasabing swimming pool para sa mga alagang baboy ay less hassle na po sa atin bilang tagapag-alaga sa atin pong mga baboy. Nababawasan po ang pagod natin dahil ang mga baboy na mismo ang kusang pumupunta or kusang lumalapit sa swimming pool para maligo anumang oras na gusto nilang maligo at magtatampisaw sa tubig. Sa ganyang pangyayari, hindi na tayo mapapagod or hindi na tayo mag-i-exert ng effort natin sa pagpapaligo sa ating mga baboy. So, bawas trabaho at bawas pagod na nga rin sa atin. Ang disadvantage naman ay kailangang palitan ang tubig sa swimming pool araw-araw. Lalo na kung madumi, no? Lalo na kung madumi na ito at nagkukulay dark gray or umitim na ang tubig. So kailangang palitan dahil ang baboy ay pwede ring dumumi at iihi sa kanila pong paliguan na yan. Kapag nangyari yan, no? Kapag nangyari yan, ang resulta ay magkakaroon pa rin ng hindi magandang amoy na dadalhin ng hangin ang amoy na yan saan man ang direksyon ng nasabi kong hangin. Yan po ang dahilan kung bakit kailangang magpalit ng tubig araw-araw. Mga ka-farmers, nasabi ko lang yan ang disadvantage na yan kung tayo ay nag-iigib or naghahakot ng tubig at ilagay sa swimming pool. Sa ganyang pangungusap or ganyang kalagayan, nakakapagod po talaga para sa atin. Pero kung meron man lang tayong sapat na patubig or kung meron tayong supply ng tubig sa ating baboyan na yan, hindi tayo mahihirapang maghakot ay okay lang po yan. At wala pong magiging problema about sa araw-araw na pag-change sa tubig or pagpapalit ng tubig sa paliguan ng baboy. Dahil isa ring requirements mga beginners natin isa rin pong requirements kung tayo ay nag-alaga ng baboy ay ang pagiging masipag, matyaga, determinado at absorber ng mga magagandang turo na mula sa mga taong mas nauna sa atin sa duyan. Ang ibig ko pong sabihin, kailangan lang po nating ituloy ang atin pong pagsisipag bilang nag-alaga ng baboy. Direct to the point, number 5. Bago ko pala makalimutan, maliban na ang rice hull ay pwedeng gawing pampataba or abono sa ating mga pananim, ito po ay malaki rin ang maitutulong na hindi lamigin ang mga alagang baboy. Hindi tulad sa simentadong sahig ng babuyan, malamig ito lalo na kung palaging basa
ang simentadong sahig na yan, at lalo na kung rainy season. Pero kung tuyo ang simentadong sahig ay okay lang naman. Nakakatulong din sa baboy ang hindi palaging pagbasa sa simentadong sahig. Bonus tip for beginners. Atin pong tatandaan na kung gusto nating magsimula na magkaroon ng babuyan, kahit anong disenyo or kahit anong style ng babuyan, ang patungkol po sa materyales or sa mga materyales na ating gagamitin para mabuo o kaya magawa ang babuyang binabalak gawin. Kapag kulang or kapos pa tayo sa budget, sinasuggest ko po sa mga kababayan kong baguhan dyan na kung meron man lang tayo mga pananim na kawayan, pwede po nating gamitin niyang kawayan na yan para hindi na bibili or para hindi na gumastos pa ng pera para bumili sa ibang tao na merong kawayanan. Kung meron din tayong tanim na mga nipa ay pwede rin nating gawin, no? Pwede nating gawin yan bilang bubong. Gawing bubongan po sa baboyan. Mas malamig po yan, yung nipa, para sa pakiramdam ng baboy. Ang nipa na bubong sa panahon ng summer o tag-init na panahon, no? Maganda po yan talaga, sa akin lang pong na-realize. Marami pa hong mga indigenous materials na pwedeng gamitin sa pagsisimula ng pagpapatayo ng babuyan. Comment down below mga ka-farmers sa may mga idea pa dyan regarding sa ating topic ngayon. Yan po ay suggestion ko lamang para mabawasan po ang malaking gastos, lalo na sa panahon ngayon na patuloy pa ring umaakyat paitaas ang mga presyo ng mga bilihin ngayon sa ating lipunan. Pero guys, take note, kung may sapat or kung may extra budget ka lang naman, ang lahat ng desisyon na binabalak mong gawing babuyan ay nasa iyo pa rin ang final na pagpasya. Pag-aralan lang po at pagplanuhan ng mabuti kung ano ang magiging final na pagpasya mo. Direct to the point, number 6. Lipat po tayo mga ka-farmers sa simentadong babuyan. Base lang ho sa sarili kong opinyon. Ang simentadong babuyan ay may kalakihan lang ang magagastos natin dahil bibili pa po tayo ng buhangin, semento, hollow blocks, kabilya, alambre at iba pang mga kagamitan or materyales para sa gagawing babuyan. Minsan, nagbabayad pa tayo ng labor, lalo na kung tayo ay nagtatrabaho sa ibang lugar, tapos gusto nating magpatayo ng babuyan para pag-uwi natin sa bawat lugar natin ay meron ng napundar mula sa atin pong pinaghirapan. Ang advantage sa full cement na babuyan ay matibay at pangmatagalan na ho ang babuyan na yan. Kung baga isang gastusan lang at hindi na mabubulok ang simentong pader o sahig dahil ito po ay solid. Ang disadvantage lang sa simentadong babuyan ay mainit ito sa panahon ng summer, lalo na kung mababa ang bubong na yero. Mas lalo pong maiinitan ang mga alagang baboy natin. Kaya tandaan po natin beginners, kung pipiliin mong magpagawa ng simentadong babuyan ay mas mabuti na malagyan ito ng bintana or lagyan ng mga butas sa ilang bahagi ng pader para makakapasok ang hangin sa loob ng babuyan nang sa ganon mabawasan ang stress na dadanasin sa atin pong mga alagang baboy during summer season. Direct to the point, number 7. Sa mga viewers ko dyan na nagtatrabaho abroad or saan mang lugar kayo nagsusumikap at nagbabalak na magkaroon ng babuyan habang wala kayo sa bawat lugar o bawat probinsya ninyo, hindi naman sa nanghihimasok ako para malaman kung alin sa mga uri ng babuyan ang itatayo ninyo na hindi masyadong mapalaki ang gastos. Maaari pong makikisuyo or ipapa-inquire sa miyembro ng pamilya o kamag-anak o sa mga kakilalang mapagkakatiwalaan na mapatayo ang babuyan na inyo pong binabalak gawin. Inquire sa mga hardwares kung sino sa kanila or kung sino-sino sa mga hardwares na yan ang mas medyo mura o mababa ang mga presyo sa materialis na inyo pong gagamitin sa minimithing babuyan. Direct to the point, number 8. Balikan po natin ang pangalawang tanong kanina. Saan ba yung maganda? Full cement or babuyang walang amoy?
Para sa akin, depende po sa status ng lugar na pagtatayuan ng babuyan. Kung backyard piggery na may mga kapitbahay katulad kay Dudong Villaran, maganda ang babuyang walang amoy. Kahit gumamit tayo ng mga indigenous materials ay okay lang po yan. Dahil kung pag-uusapan natin ang least mabahong amoy, hindi ito gaanong nakakapagod sa atin. Basta meron po tayong supply sa tubig at iba pang kagamitan na need or kailangan sa pagiging backyard racer. Ang problema lang sa speaking of babuyang walang amoy na itatayo sa backyard piggery, maraming kapitbahay kaya hindi sapat ang space or ang espasyo para magawa ang tamang sukat ng babuyang walang amoy na iniaayon mo rin kung ilang heads of fatteners ang aalagaan mo. Ang disadvantage lang sa mga kawayan at iba pang indigenous materials ay maaaring or darating ang tamang panahon na ito ay rorupok or mabubulok ito at kailangan nating palitan ng bago. Ang simentadong babuyan naman ay pang matagalan na. Isang bisis mo lang ito gagawin. Direct to the point, number 9. Sa status ngayon sa pang pinubring babuyan ni Dodong Villaran, pinili ko noon ang traditional na babuyang ito dahil nga nakikisingit lang akong nagpatayo ng ganitong babuyan matapos kong kinausap ang landowner dito sa lugar ng wife ko. Sa awa ni Lord at sa kabaitan ng may-ari ng lupa dito sa amin ay pinayagan or pinahintulutan nila ako na magkaroon ng ganitong babuyan. Pinili ko lang po ang traditional na babuyang ito dahil sinabi ko sa aking sarili noon, sisipagan ko na lang na ma-maintain or mapanatili ang paglilinis sa backyard piggery ko na ito para hindi makakaabala sa mga kapitbahay. Dahil kung pipiliin ko ang disenyo sa babuyang walang amoy sa status dito sa akin ngayon, kulang talaga ang lugar or hindi po sapat ang space sa status ko ngayon. Pero thankful pa rin po ako sa Lord nating lahat kung ano man meron ako ngayon. Direct to the point, number 10. Bago po tayo magtapos sa video na ito, gusto ko lang linawin na lubos ko pong pinasasalamatan ang mga eksperto na bumuo sa disenyong babuyang walang amoy. Ulitin ko po, maraming salamat po sa mga eksperto na bumuo o lumikha sa disenyo ng babuyang walang amoy. Mga ka-farmers, ang final desisyon sa binabalak mong magpapatayo ka ng babuyan ay nasa sa iyo pa rin po kung anong klaseng uri ng babuyan ang iyo pong ibibuild. Shout out po muna kina kabayang Elisa Estrada watching from Saudi, Justin Kaumati gikan sa Agusan del Sur, JC Amiliazar, Anthony Pagatpat at sa inyong lahat viewers, shout out po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ayan po mga ka-farmers, nabigyan ko na po ng pagkain ang akin pong 9 batch fatteners na ito. Sila pala ngayon guys, today sa video na ito ay 2 months and 24 days old po simula sa pagbili namin sa kanila noon. Mga ka-farmers, ako po si Dodong Villaran, ang labis pong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagpanood sa video na ito. Sa mga export dyan, mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat and peace out everyone.